Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang nagkakaisa Labor Coalition upang kwestiyonin ang mga temporary restraining order at status quo anti-orders na pumipigil sa implementasyon ng 85 pesos na aumento sa sahod sa National Capital Region. Sa kanilang petition for certiorari and prohibition, hiling ng grupo na makakuha ng malinaw na gabay mula sa Korte Suprema upang maiwasan ang paulit-ulit na paggamit ng TRO laban sa mga wage order sa kinakaharap. Kabilang sa mga naghain ng petisyon ng mga lider ng iba't ibang labor groups kasama si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Iginit ng Labor Coalition na walang jurisdiksyon ng mga regular na korte upang pigilan ang wage board proceedings at ang paglalabas ng TRO ay labag umano sa Article 126 ng Labor Code na naglilimita sa kapangyarihan ng lower courts sa pag-issue ng injunction laban sa wage orders. This is the first time in history na merong lower court na nag-issue ng temporary restraining order sa dagdag sahod ng mga manggagawa. So gusto natin na maglabas ng guidance ang Supreme Court both sa bench and the bar, so sa mga lawyer at sa mga judge, sa kung paano ba ititreat itong issue ng paglalabas ng TRO dun sa dagdag sahod. Pinadidinggin na rin ang kaso dahil sa transcendental importance, gayon din bilang usaping may malaking epekto sa kapakanan ng publiko at sa patakaran sa paggawa. Kaya tayo nandito sa Supreme Court kasi this is of grave and national importance. Pinag-uusapan natin dito mga pangkalahatang mga minimum wage earners. In NCR alone, that is 1.1 million minimum wage earners. So 66 million pesos a day ang nawawala sa mga manggagawa. Pinangalanan din ni San Fernando ang naghain ng petisyon sa Pasig RTC na anyay isang malaking kontratista ng pamahalaan. Redicon Trading and Construction Corporation, isa sa mga pinakamalalaking kontratista yan. In fact, yan ang gumawa nitong proyekto sa EDSA Rehabilitation. At mismo nga si DPWH Secretary Vince Dizon na pamura doon sa palpak, dispalinghado na proyekto na ginawa ng Redicon. So ang argument kasi ng Redicon, kapag natuloy daw itong taas sahod, malulugi daw yung kanilang kumpanya. Paano sila malulugi if they can secure billions of pesos worth of contracts sa DPWH? Malinaw na big business group ang nasa likod nito. And in fact, kailangan nating makita kung merong connection itong Redicon sa mga politiko. Kasi merong lumalabas na report na ang Redicon ay linked sa isang congressman. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.